Welcome to Donmar TV News Channel. Talaga itong si Frank Drilon, ang hilig mo talaga. Kaya ayaw sa iyo si Jam si Congressman Jam Masyado kang makulit. Mabuti pa dapat na lang si Congressman Jam na lang kaya magsenador. Palitan ka na. Anyway, matatapos ka na rin. Anyway, alam niyo po ba, itong si Senador Drilon, abay, ayaw niya, gusto niya, one of the traditions, sabi niya, of the Senate, since time immemorial, is that closure is never invoked in the debates. Ibig sabihin, gusto niya, debate ng debate. Gusto naman ni Senador Bongo, tapusin na natin yung debate. Klarong-klaro na naman ang mga pangangailangan natin. Ang mga ospital, kailangan ng mga bagong equipment. Madalit sabi, gusto ni Senador Bongo, yun ang pagtugon natin sa mga pangangailangan ng mga lalo na yung mga mahihirap. May problema mo tayo dyan sa mga ospital Kasi, kung yung mga ospital, binibigay na natin sa mga LGU, hinihirap din sila Kailangan talaga ng alalay ng national government. Kaya yung mga ibang panukalang batas, they try to rationalize and expand public hospitals. Yung ang pagpopondohan po ito ng national government. Pero ito namang si Senador Drilon, yung kaibigan at kalaban ni Congressman Jam ng Iloilo, ang gusto niya naman, kailangan daw yung health services i-devolve. Naka-devolve na yan daw sa local government units. Pero ang problema nga, ito talaga, naghahanap lang talaga ito ng naghahanap lang ito ng conflict. Ang lakas nga ng loob nito, pati Diyos sinasama nito. We're playing God daw. Ang punto lang ni Senador Bongo, tapusin na natin yung mga debate dyan. Madaliin nyo na yan, nang mapasa na yan. Para yung mga ospital, ma-improve na natin yung mga kakayahan nila, mga capabilities nila. Yan! Ay, nako, kakapagod ka na, Frank. Kasabay ko ito pumasok sa Sigmaro Senior ito nung pumasok ako freshman lamang. Kaya ka-batch. Anyway, umalis na nga tayo dyan. Basta supportahan nyo si Senador Bongo. Maganda ang mga panukala nito. Ito talagang ang puso nito at isipan para sa bayan. Hindi kagaya ni Frankie. Frankie, matagal ka na dyan sa Senado. Matagal ka na sa gobyerno. Ano bang kagandahan ginawa mo dyan sa pamahalaan? Maliban dun sa Iloilo, mukhang dun kayata, ewan ko, kung maniniwala ako, balita ko, may demanda ka sa ombudsman. Ano naman nangyari sa demanda sa'yo? Anyway, alam po niyo, nung kailan tayo nagpunta sa Huwebes tayo nagpunta. Nagpunta po kami dun sa San Pablo at Pila, Laguna. Kasi meron na naman nung inauguration ng Malasakit Center. Yun 113th inauguration ng Malasakit Center. Biro nyo 113, ang dami na Doon ginawa sa San Pablo City General Hospital. At tayo po ay sumama doon. Maliban pa sa iba pa nating sadya. Dahil ang sadya rin naman natin doon pag tayo napupunta roon. Kinakausap po natin yung mga local officials, mga mayors, at yung mga kababayan natin. Gustong malaman ni Presidente, ano pa bang mga immediate needs, mga concerns nito. At nagpunta nga ako kami doon. Napagod doon kami, tatlong events. Yung isa, inauguration ng Malasakit Center. Pagkatapos, meron ng distribution. Nakita ko doon yung mga tricycle drivers ng TODA. Naku, dami nila. At saka, maganda, usual, may social distancing, meron mga nakatakip ang kanilang mga mukha, may face shield, at nagsalita rin si Senador Bongo doon. Siyempre, siya ay the usual na kanyang sinasabi na ang gusto niya lang po at ang gusto ni Presidente ay maiahon, magkaroon ng komportableng buhay ang mga kababayan natin.
At kaya nga itinayo nila itong Malasakit Center at nagbibigay ng ayuda dyan sa yung mga kapos, pala, yung mga tricycle drivers na hirap. Kasi nga, para maayudahan sila sa panahon ng kanilang pangangailangan at kagipitan. Tapos pumunta kami dun sa munisipyo ng Pila. Aba, nandun yung mga mayors. Doon nagsalita na naman si Senador Bongo, nagsalita rin po tayo. Nagmamadali nga si Senador Bongo kasi meron silang session sa Senado. Kailangan umalis ka agad siya, kaya tayo naiwan. Tayong kumausap sa mga mayor. Nakausap pa na, nag-video call pa tayo. At kaya alam niyo ba, ang daming mayor na doon. Si Mayor Edgar Egay Ramos, yan ang presidente ng Mayor's League. At siya ang mayor ng Pila, Laguna. Diyan naman sa Bai, kung saan dumaan din tayo. Diyan si Mayor Jose Padrid, dumating din doon. Si Mayor Melbert Oliveros ng Cavite. Sa FAMI, nakilala rin natin si Mayor Edwin Pangilinan. Si Mayor Sandy Laganapan. Sa Kalayaan naman siya Mayor. Sa Liliw, nakilala natin si Mayor Erickson Sulibit. Sa Lumba naman, si Mayor Rolanda Ubatay. Sa Mabitak, si Mayor Ronald Sana. Sa Mahayhay, si Mayor Carlo Inbensor Clado. At sa Nakarlan, si Mayor Lourdes Arcasetas. Sa Paete naman, si Mayor Mutok Bagabaldo. At sa Pagsangan ay si Mayor Peter Cassius Trinidad. Sa Pakil naman, Mayor Vincent Soriano. Sa Pangkil, si Mayor Gerald Aritao. Sa Rizal, si Mayor Venir Muñoz. Sa Victoria, Mayor Francisco Almeida. At sa Luisiana, si Mayor Nestor Rendilla. Mayor Antonio Calao ng Los Baños naman. Sa Alaminos, si Mayor Ruben Alvarez. Sa Magdalena, si Mayor Aventurado Jr. Sa Siniloan, si Mayor Rainier Leopando. Biro niyo yan. Ang dami nila. Kasama natin nga pala doon sa pagpunta natin. Dumating din yung Mayor ng Noveleta, si Mayor Mayor Dino Chua. Ayun. Kasama na naman yung palaging sumasama sa mga ganitong mga aktibidades, yung pagbibigay ng ayuda, pakikiusap sa mga mayors, mga board members, mga vice mayors. Ayan. Yan yung mga kinuha natin. Sige, padaanin mo na lang mga pictures na yan. Bilisan mo na lang. At ayan, si Senador Bongo. Kasama rin natin yung mag-asawang Chadi at si Romac Makapinlak. Ayan. Ayan pa. Sige, bilisan mo na lang ang tuloy-tuloyin mo na yan. Ayan. Ayun, si Mayor Amante ng San Pablo. Ayan, mga pulis. Mga health workers nandun. Ayan, nandyan yung mga konsehal. Ayan, basta lahat sila dyan. They're all there. Talagang pagod na pagod kami. Dumaan pa nga kami sa Bai. Bumili kami ng monay, tinapay, kumain. At ako nag-tricycle pa ako at may pinuntahan akong isang kakilala ko. Binibisita ko sana wala naman. Nakalock naman yung pinto niya, kaya hindi, bumalik na tayo. Anyway, alam po ninyo yung lugar ng Pila, Laguna. Yun ang tinawag nilang Bayang Pinagpala. Pag pumunta kayo doon, makikita nyo ng napakagandang mga bahay na hindi po na hindi natinag nung panahon ng Hapon. Yun lang ang nakaligtas sa mga pagbobomba ng Hapon. Yan, sasalita tayo. Tingnan niyo yung distansya ng mga tricycle drivers. Galing, no? Meron silang social distancing. Yan naman, yung sa munisipyo. Yan. Ito, saan ba yan? Dumano kami sa isang shop. Ano pa? Yan yung mga mayor. Dahil wala si Senador Bongo, tayo na lang ako kumausap sa kanila. At alam nyo, nakakatuwa. Kasi pinapatanong ni Presidente Duterte, ano ba anong problema nyo, yung pinaka-immediate. Sabi niya, bakuna, wala kaming bakuna. 2 na namamatay sa amin. Tinawagan kagad natin si Secretary Charlie Galvez.
At siniguro niya na hindi, marami na tayo darating na bakuna. Inuna lang natin talaga yung mga areas, yung center of gravity. O yan, puro mga mayors yan. Yung mga iba, nasa baba. O kaya, ito yung bumili tayo ng tinapay dyan sa Bai. O, kakatuwa naman tong matandaan to kasi, alam nyo, dati na tayo nagpupunta sa Pila, Laguna. 1984 pa yata, alam ba, 2 taon lang yata yung abogado natin na si Paulo. Doon na nga naglakihan yung sila Chingga, doon na lumaki. Kaya sabi nung matanda, sabi niya, attorney, dito kayo. Nga, matagal na ho yan. Padaanin mo, bilisan mo na. Ba't ba nananatili? Padaanin mo na para mabilis. Yan naman yung mga pulis na umalalay sa atin. Alam niyo, meron akong ibibida sa inyo. Tuwan-tuwa ho yung mga tricycle drivers. Alam niyo ba kung bakit? Aba, nag-video call ho si Ginang Hanilet Abansenya, ang ating First Lady. At kinausap niya, video call ho. Tuwan-tuwa. Sabi nila, never pa kaming nakausap ng isang unang ginang ng bansa kahit nung anong mga panahon. Ngayon lang. Kaya kinausap po sila, nagbigay pagbati at sabi nila, naku, tayo'y kumapit sa Diyos. At ang presidente nyo talagang lahat, tinutulungan kayo. Halos wala nga nang ginawa kundi mag-isip, ipatupad ang mga batas, gumawa ng mga programa para sa inyo. Kaya tuwan-tuwa ho ang mga tricycle drivers. Nangako nga ho tayo, babalikan natin kayo. Kami naman. Kasi yung mga ayuda nila, galing ho yun sa DSWD, galing kay Senador Bongo, galing sa gobyerno. Sa mga kaibigan natin naman, sabi ko sa kanila, maraming kaibigan ng Counterpoint. Pupunta kami, babalik kami siya, babalik ka rin. Di ba, sabi nila. Anyway, so ang ating ginawa nung Huwebes, at nakuha na natin yung mga concerns. Katunayan ako, ang dami. Hindi na nga natin malaman paano natin sasagutin. Lahat sila may problema. Mga mayors din, mga nakatanggap na tayo mga text messages. Lahat naman yung sinasagot natin. At binabigyan natin ng karampatang katugunan. At sigurado yun, huwag kayong mag-alala doon. Wala akong delay. Walang delay ng bakuna. Palaging kumpleto.